Legacy in Disguise. Kabanata 26. Muling nabali ang gulugad ni Lion. Pareho na silang paralisado ng kanyang asawa. Wala nang pag-asang maibalik pa ang dating lakas. Ang mga dating makapangyarihan ay ngayoy mga bangkay na lamang sa kanilang sariling katawan. Lumapit si Lucas Durand, matatag ang tindig, ngunit magalang na iniulat kay Adrian, Mr. Laurent, dumating na po ang 300 mabibigat na excavator. Handa na ang lahat. Sa inyong utos, sisimulan na po naming giveaway ng buong Stonebridge Development Group. Mabuti, malamig na tugon ni Adrian. Ang tinig niya ay parang yelong humihiwa sa balat. Sabihin mo sa lahat ng manggagawa, may 10 minuto silang makalikas. Pagkatapos nyon, masisilayan nila ang simula ng katapusan. Nanlambot sina Hector at Lion. Ang pinaghirapan nila ng ilang dekada, mawawala na lang sa isang iglap. Ang bawat pawis, ang bawat gabi ng pagpupuyat, maglalaho tulad ng alikabok na tinatangay ng hangin. Sino ang mag-aalaga sa kanila ngayon? Wala na silang pera. Wala na silang lakas. At higit sa lahat, wala silang pakialam kay Adrian Laurent. Bigla niyang pinaandar ang alarma ng sunog. Nagkagulo ang buong pabrika. Sa gitna ng sindik at takot, nagsitakbuhan ang mga tao palabas, bitbit ang tanging meron sila, ang kanilang buhay. Si Elise, na mahimbing pa ring natutulog, ay kinalong ni Adrian. Walang lingon likod, iniwan niya sina Hector at Lion sa kamay ng mga lalaking nakasuot ng itim. Tuluyan na silang isinantabi, parang basurang wala ng silbi. Sa labas, halos walang natira sa gusali. Nagkalat na lang ang mga sirena at mga yapot ng takot. Nakapalibot na ang 300 excavator sa paligid ng pabrika, tila isang hukbo ng dambuhalang halimaw na gutom sa wasak at pagkasira. Tumayo si Adrian sa harap nina Hector at Lion, sa gitna ng plaza na minsang naging sentro ng kanilang tagumpay. Gusto kong panoorin ninyong gumuho ang mundo ninyo, aniya, malamig ang bawat salita. Ito ang katumbas ng lahat ng kasalanan ninyo. Itinaas niya ang kamay, tumango kay Lucas Durand. Ipasok ang mga excavator. Give aim. Walang aitet-ira. Umalangaw-ngaw ang tunog ng bakal sa bakal, parang orkestra ng impyerno. Isang karwaheng bakal ang sumugod sa mga pader ng gusali, dinurog ang mga poste, sinira ang bawat haligi. Lumikha ito ng usok, alikabok, at ingay na kayang magpaluhod ng sinuman. Habang pinapanood nila ang unti-unting pagguho ng kanilang imperyo, nanginginig ang katawan ni Hector. Si Lion naman ay walang magawa kundi ang mapasigaw sa sakit, ngunit hindi na iyon maririnig ng katawan niyang unti-unting nawawala ng saysay. Ang pabrika, ang kanilang anak, gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Subalit hindi pa doon natatapos ang bangungot. Lumapit si Adrian. Hahayaan ko kayong mabuhay, gaya ng mga asong latang tinapon sa kalsada. Pero tandaan ninyo, kung may isa mang kaluluwang magbunyag ng aking pagkakakilanlan, lahat ng mahal sa buhay ninyo'y maglalaho sa mundong ito. Mr. Laurent, patawarin niyo kami. Sigaw nila, halos din na makakilos sa tindi ng takot. Hindi po namin ibubunyag ang kahit ano. Patayin niyo na lang po kami. Ngumiti si Adrian, ngunit hindi iyon ngiti ng awa. Isa iyong ngiti ng isang taong walang kaluluwa. Iyon ang bagay na ayokong ibigay. Pagkatapos ay iniwan niya ang mag-asawa sa gitna ng abo ng kanilang kahapon. Lucas, kunin mo na ang helicopter. Tapos na tayo rito. Pag-uwi, maingat na inihiga ni Adrian si Elise sa kama. Sa isang marahang kilos, inalis niya ang natitirang espiritual na enerhiya na pumipigil sa paggising nito. Nagmulat ng mata si Elise. Pagkakita kay Adrian, agad siyang napaluha at yamakap ng mahigpit. Mahal ko, aniya, nanginginig ang tinig. Akala ko, hindi nakita makikita. Hinaplos ni Adrian ang kanyang likod. Narito na ako. Hindi nakita muling pababayaan. Napalingga si Elise, sinusuri ang paligid. Asan na siya? Si Hector, sinaktan ka ba niya? Hindi, sagot ni Adrian. At hindi na rin siya makakapanakit pa kahit kanino. Wala na ang Stonebridge Development Group. At ang mag-asawa. Pareho ng pilay. Hindi na sila makakabangon muli. Napapitlag si Elise. Anong nangyari? Ngumiti si Adrian, may lihim sa kanyang mga mata. Tumawag lang ako ng ilang kaibigan. Aksidente raw, ayon sa ulat. Bumagsak ang isang workshop, nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Ganun lang. Gulat na gulat si Elise. Isang magandang pabrika, nawasak. Tumango si Adrian. Ang karma, minsan ay dumarating sa anyo ng apoy. Habang nag-uusap sila, palihim na nag-text si Adrian kay Lucas, isali mo na ang media.
Ipalabas niyo na ang kwento ng aksidente sa pabrika. Sumagot agad si Lucas, yes, young master. Ilang minuto na lang, nasa headlines na. At nang bumukas ang telepono ni Elise, nagsunuran ang notifications. Ulo ng balita. Malagim na aksidente, Stonebridge Development Group, gumuho. Hector Beliveau at asawa, kritikal. Napatigil si Elise. Hindi ka nagsisinungaling. Hindi ko kailanman gagawin yan sa'yo, sagot ni Adrian, mahigpit ang tingin. Bago ka dumating, wala pa siyang. May kaba sa kanyang tinig. Wala. Nakaayos ang damit mo. At kung hindi dahil sa asawa ni Hector na sumangga sa kanya, baka may nangyaring mas masama. Napaluha si Elise. Adrian, pasensya na. Ako ang naging dahilan ng lahat. Tahimik siyang niyakap ni Adrian. Huwag mong ako ang hindi mo kasalanan. Ako ang dapat na protektahan ka. At ngayon, sisiguraduhin kung wala nang sino mang lalapit sa'yo ng may masamang hangarin. At sa kanyang mga bisig, naramdaman ni Elise Rousseau ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, pag-ibig na hindi natitinag ng galit, panganib, o kahit ng lihim. Habang papalubog ang araw, isang pangkat ng mayayamang negosyante sa Nanjing City ang nanatiling gulat na gulat. Ang opisyal na ulat ay isang aksidente, ngunit walang naniwala. Sa mga bisig ng misteryo, iisa ang kanilang tanong. Sino ang may kakayahang puksain ng isang imperyo sa loob lang ng isang araw? Ang sagot. Isang aninong patuloy na bumabalot sa lungsod, ang mahiwagang chairman ng Altair Group. At wala ni isa mang may lakas ng loob para ilantad kung sino siya. Ang pagbagsak ng Stonebridge Development Group ang tila pinakamalaking dagok sa buhay ni Amanda Rousseau. Habang unti-unting gumuho ang pinaghirapang yaman ng pamilyang Rousseau, naramdaman niyang tila nilalamon siya ng kawalang pag-asa. Si Elise na lamang ang tanging pag-asa niya, na sana'y mapasunod nito ang kumpanya para umutang ng materyales. Ngunit nang tuluyang maglaho ang posibilidad na iyon, mistulang nawalan na ng saysay ang lahat. Para siyang nalulunod sa dagat ng pagkakautang, at walang sino mang humihila sa kanya paitaas. Ngunit si Elise, sa gitna ng gulo at paninisi, ay tahimik lang. Hindi niya ipinagtapat sa kanyang lola ang lahat ng nangyari. Sa halip, pinili niyang lumayo. Hindi na siya ang dating sunod Sonyarin, ngayon mas pinili niyang ibuhos ang sarili sa trabaho sa Altair Group, pilit iniiwasan ang pagkalugmok sa problema ng kanilang pamilya. Kinabukasan, maagang bumangon si Elise. Maayos ang bihis, maaliwalas ang mukha, pero sa likod ng mapayapang anyo'y isang pusong puno ng paninindigan at panibagong tapang. Tumuloy siya sa opisina na tila wala siyang iniindang bagyo. Samantala, si Adrian ay kararating lang galing sa grocery nang makita niyang nakaupo si George sa sofa, walang imek, nakatingin sa kawalan. Kunot noo si Adrian. Papa, anong nangyari? May nakaaway ba kayo? O nadali na naman kayo sa mga antique? Mabigat ang buntong hiningang sumagot si George habang humihigop ng jasmine tea. Huwag mo na akong tanungin tungkol sa mga antique. Nakakahiya. Ha? Kumunat ang noo ni Adrian. Anong nangyari, Papa? Humugat muli ng buntong hininga si George. May auction sa Grand Pavilion. Napakunot din ang noo ni Adrian. Yung Grand Pavilion. Di ba yun yung high-end na auction club? Tumango si George. Oo. Pinamamahalaan iyon ng Nanjing City Cultural and Play Association. Mga bihira at mamahaling kayamanan lang ang iniaalok doon. Lahat ng prominenteng pamilya sa lungsod ay may imbitasyon. Pero alam mo ba kung anong masakit? Napapikit siya, nanginginig ang boses. Ang pamilyang Rousseau ay may imbitasyon. Pero ibinigay ni Amanda kay Hugo. Si Hugo na walang kamuwang-muwang sa sining o kultura. Sumiklab ang galit sa mata ni George. Hindi niya lang ako binaliwala, kundi parang sinadyang ipamuka na wala na akong halaga sa pamilya. Nakita ni Adrian kung gaano kabigat ang loob ng kanyang biyenan. Alam niyang ang pagkahumaling nito sa antik ay higit pa sa hilig, ito'y bahagi ng dignidad at pagkatao ni George. Kung gusto mo talaga Papa, ani Adrian, mahinahong tinig, baka pwede tayong kumuha ng imbitasyon sa scalper. Umiling si George, halatang nenas. Hindi mo naiintindihan. Ang auction na ito ay pinangungunahan ng pamilyang Montroy. Hindi ito basta-bastang auction. Ang imbitasyon dito ay mas mahirap pa sa ginto. Napangiti si Adrian. Montroy. Pamilyar iyon. Si Juliet Montroy mismo ay lumapit kamakailan upang humingi ng tulong sa kanya sa pag-authenticate ng ilang antique. Walang kabog-abog, hinugot niya ang telepono. May kilala ako. Kaya kung makakuha ng 2 imbitasyon. Umirap si George. Anong klaseng connection meron ka?
Huwag mo na akong paasahin. Pero tahimik na lumabas si Adrian at tinawagan si Juliet. Miss Montroy, baka pwede akong makahingi ng 2 imbitasyon sa auction. Mr. Lauren. Masiglang sagot ng babae, 2 lang ba? Pwede pa kitang bigyan ng 5. 2 lang ang kailangan ko. Para sa akin at sa biyenan ko. Ngumiti si Adrian. Sa isip niya, baka sa auction ay makita niya rin ang nawawalang Peace and Prosperity Stone, ang mahalagang batong nawawala simula nang iligtas niya si Celine. Ang Grand Pavilion ay maaaring maging susi sa panibagong hiwaga. Pagka-uwi ni Elise mula sa trabaho, nadatnan niya si George na nakayuko, hawak ang auction catalog at tila malalim ang iniisip. Kita ang lungkot sa kanyang mukha, at mas lumalalim pa ito sa bawat pahina ng katalogo. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Adrian. Si Juliet, Mr. Lauren, pasensya na't nasa highchain ako kanina. Nasa labas na ako ngayon. Dalhin ko na sa iyo ang mga imbitasyon. Sandali lang, bababa ako. Agad lumabas si Adrian, sinalubong si Juliet na nakasakay sa itim na Rolls Royce. Tahimik at maayos niyang tinanggap ang 2 gintong imbitasyon. Salamat, Miss Montroy. Pagbalik niya, si George ay nakaupo pa rin, mukhang galit at hindi makausap. Papa. Mahina ang tinig ni Elise. Huwag ka na sanang magalit. Binigay ni Lola ang imbitasyon kay Hugo kasi. Baka umaasa siyang makakuha ng koneksyon sa mga elite ng lungsod. Laging si Hugo. Single ni George. Laging siya ang pinipili ng lola mo. Anong akala nila sa akin, palamunin? Alam ni Elise kung gaano kabigat ang iniinda ng kanyang ama. Ang pagiging palaging pangalawa sa mata ng sariling ina ay sugat na hindi madaling maghilam. Ilang saglit pa'y dumating si Adrian, dala ang 2 gintong imbitasyon. Papa, ngumiti siya, heto na po. Nagkislapan ang mata ni George. Ano? Totoo ba ito? Halos tumalon siya sa tuwa, hinablot ang mga imbitasyon at masusing tiningnan. Tunay nga. Sigaw niya. Adrian, ikaw ang pinakamagaling na manugang sa mundo. Napatango si Elise, pero may kunot sa noo. Imbitasyon lang naman yan. Para kang bata, sarkastikong sabi ni Carmela. Hindi mo alam. Sagot ni George, hawak pa rin ang mga imbitasyon na para bang ito'y diamante. Ito ang paanyaya sa Grand Pavilion. Ang pinapangarap ng lahat ng mahilig sa sining. Nagbelang siya kay Adrian. Umupo ka. Kain na tayo. Elise, kunin mo ang pinakamagandang alak ko. Magtatagay tayo ngayong gabi. Para sa pinakamagaling kong manugang. Natawa si Adrian, ngunit si Elise ay nanatiling tahimik. May bumabagabag sa kanyang isipan. Nang makaupo na sila at may buhos ang alak, bahagyang yumuko si Elise sa asawa. Paano mo nakuha ang mga imbitasyon? Sinubukan ko rin kanina, pero imposible raw makakuha ng higit sa isa. Ngumiti si Adrian, kalmado. May kaibigan akong may extra. Ibinigay niya sa akin. Kaibigan. Halatang hindi kumbinsido si Elise. Hindi mo pa nabanggit sa akin na may kaibigan kang ganon kay Oman. Anong pangalan niya? Walang pag-aalinlangang sumagot si Adrian, Henry. Tinulungan ko siya sa Antique Street. Alam ni Papa. Mabilis na tumango si George, parang tagapagtanggol ni Adrian. Oo. Si Henry nga. Siya yung nagbigay sa manugang ko ng jade bracelet na milyon-milyon ang halaga. Tahimik si Elise, ngunit sa kanyang mga matay may bahagyang pag-aalinlangan. Sa dami ng misteryong bumabalot kay Adrian, nararamdaman niyang may mga bagay pa itong hindi sinasabi. At sa gabing iyon, habang nagtataas ng tagay si George at ipinagdiriwang ang tagumpay ng kanyang manugang, si Elise ay hindi maiwasang magtanong sa sarili, sino ba talaga ang asawa ko, sino ka ba talaga, Adrian Lauren? Ang simpleng pagbanggit ng isang pulse heiress na nagkakahalaga ng 5 hanggang 6 na milyong dolyar ay agad nagpaliyab sa kasakiman ni Carmela. Isang pulse heiress. Nanlaki ang mata niya. Nasaan? Ipakita mo sa akin ngayon din. Maingat ang tono ni Adrian. Nasa kwarto, Mama. Plano ko sanang ibalik. Kumunat ang noo ni Carmela, sabay bangon. Ibalik. Adrian, nasisiraan ka na ba ng bait? Milyon-milyong dolyar ang halaga noon. Sinubukan ni Adrian ipaliwanag. Tumulong lang naman ako, maliit lang, pero sobrang laki ng kapalit. Hindi ko maatim. Pero bingi na si Carmela sa rason. Rason. Hindi na yan mahalaga. Binigay na nila, ibig sabihin para sa'yo na yan. Kung ayaw mo, akin na lang. Hindi para kay Carmela ang pulse heiress. Para iyon kay Elise.
Plano niya talagang ibigay sa tamang panahon, pero mukhang tuluyan na siyang naunahan ng sitwasyon. Salamat sa matabil na bibig ni George. Hindi man sentimental si Adrian sa Pulse Ares, sa dami ng laman ng kanyang bank account, wala iyon, pero alam niyang hindi karapat-dapat si Carmela sa ganoong klase ng alahas. Para sa isang katulad ni Carmela, sapat na ang isang Pulse Ares na nasa $20,000. Pero milyones. Kalokohan. Pero hindi bibitaw si Carmela. Nanginginig sa kasabikan, halos dumukwang pa sa sahig. Ipakita mo na. Nasaan na yon? Napansin ni Elise ang pagpupersage ng kanyang ina. Kapag nakita nito ang Pulse Ares, hindi na talaga iyon maibabalik. Kaya kumilos siya. Mama, kung ibabalik din lang, huwag na nating ilabas. Delikado. Baka masira pa o mawala. Lalong nagnitngit si Carmela. Elise, anong sinasabi mo? Nababaliw na rin ba kayo pareho? Pero matatag si Elise. Mama, tapos na po ang usapan. Si Adrian na ang nagdesisyon. Biglang lumambot si Carmela, pero hindi dahil sa pagsuko, kundi sa pagkabigo. Napaupo ito sa sofa, pilit niluluha ang sama ng loob. Ganito na ba talaga ang pamilya natin? Nagkakahiwa-hiwalay na dahil lang sa isang Pulse Ares. Tinabihan siya ni Elise at mahinahong nagsalita, Mama, bibilhan ko po kayo ng Pulse Ares mamaya. Promise ko yan. Napahinto si Carmela at tumitig sa anak. Sigurado ka, ha? Pangako mo yan. Tumango si Elise, pero sa loob niya'y may bigat. Hindi yun ordinaryong pangakong binitawan. Maagang-maaga pa lang ay sumalubong na ang sigaw ni George sa labas ng bahay. Adrian. Tara na. Baka mahuli tayo. Hindi mapakali si George. Halatang hindi nakatulog sa sobrang excitement. Subasta ito, at hindi basta-bastang subasta. Ang venue, Grand Pavilion. Isang engranding manor na itinatag ng isang bilyonaryong may pagmamahal sa kultura at sining. $100 milyon ang ibinuhos para sa proyektong ito, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit puro dekalibreng tao lang ang naiimbitahan. Pagdating nila roon, napansin agad ang agwat. Ang BMW 5 Series ni Adrian ay parang kalmo sa marmol kumpara sa mga nakaparadang Rolls-Royce, Bentley, at Ferrari. Napatingin si George sa paligid, nanlalamig ang pawis. Adrian, parang, hindi tayo bagay dito. Sa main entrance, kinabahan pa siya habang inaabot ang imbitasyon. Baka peke to, paano kung di tayo papasukin? Ngunit mabilis ang verifikasyon ng security. Welcome, sir. Magalang pa silang binati. Nakakahinga na sana ng maluwag si George nang isang hindi inaasahang mukha ang sumulpot, si Hugo. Maayos ang bihis, puno ng kumpiyansa. Pero nang makita sina Adrian at George, agad nagbago ang ekspresyon nito. Anong ginagawa ng dalawang ito rito? Bulong niya sa sarili. Isang imbitasyon lang ang pinadala sa pamilyang Rousseau, at nasa akin iyon. Nilapitan sila ni Hugo, may apoy sa mga mata. Adrian. Paano ka nakapasok dito? Alam mo ba kung nasaan ka? Nanatiling kalmado si Adrian, pero halatang naiinis. Si George, sa kabila ng tensyon, ngumiti pa. Uy, Hugo. Nandito ka rin pala. Hindi ngumiti si Hugo. Imbes ay nagtataray. Imbitasyon ba ang meron kayo? Saan galing? George? Siyempre meron. Galing sa. Pero pinutol siya ni Adrian. Hugo, wala kang karapatang alamin kung saan nanggaling ang imbitasyon namin. Nagpanting ang tenga ni Hugo. Ninakaw ninyo yan, no? Mga mandurugas kayo. Hindi kayo bagay dito. Tumalikod na lang si Adrian, hindi na pinatulan. Pero si Hugo, buwelta agad. Sabihin mo sakin. Paano ka nakapasok? Bamantong hininga si Adrian, tila nauubos na ang pasensya. Papa, halika na. Wala tayong oras para sa ganitong kababawan. Ngunit hinarang sila ni Hugo. Hindi kayo makakaalis. May tinatago kayo. Imbitasyon, kuno. Ipakita nyo sa akin ngayon din. Nag-iba ang tono ni Adrian. Malamig. Matigas. May puwersang nakakayanig. Hugo, hindi mo ko kilala. Hindi ka karapat-dapat tumingin sa imbitasyon ko. Umalis ka sa daraanan namin. Ngayon na. Hindi makapaniwala si Hugo. Ang lalaking kinukutya niya noon, ngayon tumatayo sa harap niya, hindi natitinag, hindi natatakot. Sinubukan niyang hawakan si Adrian. Hanggat di mo pinapakita yan, hindi ka makakaalis. Pak! Tinabig ni Adrian ang kamay niya. Wala kang karapatan hawakan ako. Malamig ang tinig nito. Isa pa, baka hindi mo kayanin ang susunod.
Nagliyab ang mukha ni Hugo. Nakita niya ang isang lalaking hindi na niya kayang tapatan. Walang pasintabing sumugod si Hugo kay Adrian, subalit mabilis itong nakaiwas. Hinablot ni Adrian ang palso ni Hugo, banayad ngunit mariing pinilipit iyon. May malamig at mapanuyang tinig siyang bamulong. Ano? Magaling na pala ang kamay mo. Nakalimutan mo na agad kung gaano kasakit ang nangyari noon. Napangiwi si Hugo sa sakit. Para bang may boltahe ng kuryente na dumaloy sa kanyang ugat. Napaluhod siya, nanginginig sa gulat at galit. Hindi siya makapaniwalang ganoon kalakas si Adrian. Put! Basura ka! Isusumbong kita sa manager. Pupalayasin kita rito. Sigaw ni Hugo habang tumayo at humahanggos. Lumingon siya't sumigaw, manager. Dito, ngayon din. Mabilis na lumapit ang isang lalaking nasa mid-40s, nakasuot ng mamahaling suit kasama ang dalawang security guard. May plastadong ngiti ito habang bumati kay Hugo, Mr. Russo, ano pong maitutulong ko? Tinuro ni Hugo si Adrian. Manager, pakis-uri nga ang imbitasyon ng lalaking ito. Sa tingin ko, peke. Sa Grand Pavilion, bawat imbitasyon ay may natatanging password sa halip na pangalan, at siniskan gamit ang opisyal na app para sa verifikasyon. Napansin ng manager ang designer suit ni Hugo, kaya't agad itong nagbakasakaling mayaman ito. Tumitig siya kay Adrian, simpleng kasuotan, walang bahid ng yaman. May kunwaring magalang ngunit may halong pangmamaliit na tono siyang nagsabi, pakiabot na lang po ang inyong imbitasyon, sir. Yumigting ang panga ni Adrian. Kita niya ang pangmamaliit sa mga mata ng manager. Malamig siyang sumagot, at kung sakaling tumanggi ako. Lumiit ang mga mata ng manager, tumalim ang tono. Kung ganun, kailangan kong malaman kung anong pamilya ang pinanggalingan mo sa Nanjang City. Ngunit bago pa makasagot si Adrian, sumabat si Harold, puno ng panlilibak, galing siya sa pamilya namin, ang pamilya Russo. O mas tama siguro, manugang namin. Pero hindi siya karapat-dapat sa apelyidong yun. Isa lang siyang aso na nakatira sa pamamahay namin. Nagkibit-balikat ang manager, tila lalo pang nawalan ng gana. Kung ganun, malamig nitong wika, pakisabi na lang kung paanong nakapasok ka sa isang high-level auction. Simple lang, tugon ni Adrian, may sarkasmo, naglakad ako papasok. Kung ganun, mariing sagot ng manager, at ayaw mong makipagtulungan, kailangan mong lumabas. Lumapit ang dalawang gwardya, handang alisin si Adrian. Papa, malamig na bulong ni Adrian kay George, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala rito. Ngunit natatarante na si George. Adrian, mahina niyang sabi, umalis na tayo. Ayokong mapahiya palalo. Hindi tayo para rito. Napakunot noo si Adrian. Ayaw niyo bang makita ang auction, Papa? Umiling si George, nababalot ng kahihiyan. Hindi na. Mali ang desisyong pumunta tayo rito. Tumango si Adrian, mas piniling ay respeto ang desisyon ng Bainan kaysa makipagsagutan. Wala na siyang dapat patunayan sa mga taong ito. Habang sila'y papalabas, pumailan lang ang halakhak ni Hugo Russo. Hahaha. Ayan, dalawang taunan. Akala nyo makakapasok kayo rito. Sa pamilya Montroy pa talaga kayo naglakas loob. Napakakapal ng mukha. Hindi na sila lumingon. Tumalikod sila ng buong dignidad. Ngunit sa paglalakad nila, isang kaguluhan ang biglang sumabog sa bulwagan. Nagkagulo ang mga tao nang bumukas ang pinto. Ang karamihan ay kusang nagbigay daan, tila iniluluwal ang isang reyna. Isang napakagandang babae ang pumasok, nakasuot ng itim na evening gown na animoy tumahi ng gabi at bituin. Eleganteng elegante, bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay parang alon ng katahimikan na lumaganap sa buong silid. Si Juliet Montroy. Naglibot ang kanyang mga mata. Napansin niya agad ang dalawang bakanteng VIP seat. Nasaan ang dalawa kong bisita? Tanong niya, malamig at walang halong emosyon. Lumapit si Dexter Perrin, hawak ang listahan. Miss Montroy, ang kanilang imbitasyon ay na-verify. Naka-check-in po sila. Ngunit, hindi po namin alam kung nasaan sila ngayon. Hanapin ang manager, mariin niyang utos. Nang dumating ang manager at marinig ang tanong ukol sa nawawalang VIP guests, nanlaki ang kanyang mata. Nakilala niya agad ang tinutukoy, sina Adrian at George. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Namatay ang kulay sa kanyang mukha. Anong nangyari? Malamig ang tinig ni Juliet, habang ang isa sa mga gwardya ay tahimik na nagsalaysay ng lahat. Pumikit sandali si Juliet, pinipigilan ang galit. Dexter, hanapin ko si Mr. Adrian. Ayusin mo ito.
At siguraduhin mong mabibigyan ako ng maayos na paliwanag. Si Dexter, halatang nagngingit-ngit sa galit, humarap sa manager. Pagod ka na bang mabuhay? Anes niya, puno ng puot. Sinaktan mo ang personal na bisita ni Miss Montroy. Napaluhod ang manager, nanginginig. Hindi ako. Si Hugo Russo ang nag-udyok, niloko niya ako. Malamig ang mga mata ni Dexter. Walang sinayang na sandali, isang mabilis at malakas na sipa ang tumama sa dibdib ng manager. Magbabayad ka, mariin niyang sabi. Ilalabas ka sa Grand Pavilion nang basag ang mga buto mo. Lumapit siya sa dalawang gwardya at pabulong na inutusan, dalhin yan palabas. Baliin ang mga binti. Siguraduhin hindi na siya makakapasok sa kahit anong auction kahit kailan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Hugo, na nanatili sa tabi, umaasang makakabawi pa. Dexter, Aniya, may ngiting pakyot, ako po talaga ang unang nakakita sa impostor na yon. Kung hindi dahil sa isang matunog na tod ang gumambala. Sinipa siya ni Dexter ng buong puwersa, sapol sa tadyang. Hugo, tapos ka na, malamig na sambit ni Dexter. Sinira mo ang gabi ni Miss Montroy. Isa kang perwisyo. Bigla na lang, pak. Isang malakas na sipa ang tumama kay Hugo, at natamba siya sa malamig na sahig, napahiga, gulat na gulat. Pilit siyang bumangon habang nanginginig ang kanyang tinig, Mr. Perrin, ano po bang nangyayari? May nasabi ba akong mali? Tahimik ang buong silid. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Kasunod nito'y mga bulungan, matatalim, mapanlin lang. Galing siya sa pamilyang Russo. Na-offend niya si Mr. Perrin. Tapos na sila. Sa oras na ito, barado na ang pangalan nila sa Nanjang City. Offending the master of this place. Walang kapatawaran yan. Maraming mga mata ang nakatutok, nangangislap sa kasabikan at panunumpa, habang dahan-daang lumapit si Dexter, tila isang leon na handang lapain ang kanyang biktima. Mali sa pagkakaintindi. Umungol siya, ang boses ay parang kidlat sa tag-ulan. Ang pagkakamali ko, ay inakala kong may pinag-aralan ang lola mo. Isang mabigat na sipa ulit ang tumama sa tagiliran ni Hugo, saka isa pang malupit na tadyak sa dibdib nito. Alam mo ba kung sino ang na-offend mo, ha? Nagpumigla si Hugo, namumula ang mata, wala akong ginawang masama. Inosente ako. Inapinyo ako. Pero bago pa siya makatayo, dama po ang dalawang sunod-sunod na sampal mula kay Dexter. Pak! Pak! Umalangaw-ngaw ang tunog sa loob ng hall. Walang hiya ka. Nilapastangan mo ang mga bisita ni Miss Montroy. Hindi ito basta simpleng pagkakamali. Galit na galit ako. Nagutos siya na tila wala ng pag-asa sa katarungan, dalhin ang hayop na ito sa labas at bugbugin hanggang hindi na makalakad. Simula ngayon, ang pamilyang Russo ay persona non grata dito. Sino mang papayag na makapasok sila, putulin ang mga binti. Isinagawa agad ang utos. Hinayla si Hugo, halos wala ng lakas, habang binubugbog, ang mukha niya'y puno ng dugo at luha, di makapaniwala sa biglang pagbagsak ng kanyang mundo. Ako, isang bisita ni Juliet Montroy. Ako ang kilalang kaibigan ng pamilya Montroy. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Sa loob ng sasakyan, pilit binawi ni George ang kanyang galit. Ngunit nang tumingin siya kay Adrian, hindi niya napigil ang sumabog. Adrian. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, kung wala tayong imbitasyon, huwag kang magkakalat. Pinahiya mo ang sarili mo. Pati ako nadamay. Sumagot si Adrian, mababa ang boses, Papa, maayos naman ang lahat. Hindi tayo ang may problema, kundi sila. Pero lalo lang itong nagpainit ng ulo ni George. Kung may kakayahan ka talaga, hindi nila tayo bababayan ng ganyan. Napakawalang silbi mo. Tahimik si Adrian, piniling huwag ng makipagtalo. Ngunit bigla, huminto sa tabi nila ang isang marangyang Rolls-Royce. Bumukas ang pinto, at bumaba si Juliet Montroy. Mapagkumbaba ang kanyang anyo, Mr. Adrian, humihingi po ako ng paumanhin. Hindi ko inaasahan ang ganitong pangyayari. Hindi ko sinadya. Umiling si Adrian. Hindi mo kasalanan. Pero dapat sana'y mas may kontrol si Mr. Perrin sa mga tao niya. Seryosong sumagot si Juliet, sinibak na ni Mr. Perrin ang manager. At bilang tanda ng aking pagkilala, sana ay muling pag-isipan nyo ang pagdalo sa auction. Maari ba? Umiling si Adrian, nananatiling matatag, Miss Montroy, pasensya na. Nasira na ang loob ko. Hindi ko na kayang tumapak pa doon. Magkita na lang tayo sa ibang pagkakataon. Lumitaw ang lungkot sa mukha ni Juliet.
Napabuntong hininga siya, saka may kinuha mula sa sasakyan, isang kaong kahoy na tila ba may dalang misteryo. Ito po, marahan niyang sabi, isang munting alay ng aking taos-pusong paghingi ng tawad. Sa mismong paghawak pa lang sa kahon, agad na naramdaman ni Adrian ang kakaibang lakas, parang may naglalagablab na espiritu sa loob nito. Tinanggap niya ito, nakakunot ang noo. Ipinaliwanag ni Juliet, sinuspinde ko na ang auction. Magre-reorganize si Mr. Perry ng buong Grand Pavilion. Kapag handa na, personal kitang iimbitahan, kasama si Mr. Laurent at Mr. Rousseau. Nanlaki ang mata ni George. Ang auction. Sinuspinde. Para sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng nagayos ng kanyang antique bottle ay ginagalang ng mga mayayaman. Pero ang ganitong pagtrato sa kanyang manugang, isang buong auction ang ipinahinto. Sa kanyang puso, unti-unting bumangon ang paghanga kay Adrian. Kung ganun, ani Adrian, medyo lamambot ang tinig, pupunta kami sa susunod. Salamat sa malasakit. Masaya si George, at muli ring ngumiti si Juliet bago tuluyang nagpaalam. Pagkaalis nito, halos nanginginig si George sa pananabik. Adrian. Ano kayang kayamanan ang binigay sa'yo ng Miss Montroy? Buksan mo. Binuksan ni Adrian ang kahon. Isang masangsang ngunit espiritual na enerhiya ang lumabas, parang simoy ng bundok sa gitna ng tag-init. Sa loob, isang bagay na kasing laki ng kamao, maitim at magaspang, tila uling, ngunit may kakaibang presensya. Napakunot noo si George. Akala ko kayamanan. Kahoy lang pala ito. Ngumiti si Adrian. Papa, hindi basta-bastang kahoy ito. Tinamaan ito ng kidlat, at hindi ordinaryong kidlat. Isang uri ng wood na tinatawag na Blood Dragon Heartwood, at ito ay bihirang-bihira. May natural na pulang ugat sa loob, patunay ng napakalakas na espiritual na enerhiya nito. Sumimangot si George, kahoy pa rin yan. Huwag mong sabihing mahalaga ito hanggat hindi ito galing kay Emperor Qianlong. Hindi na sumagot si Adrian. Sa loob ng kanyang isipan, alam niyang ang kahoy na ito ay kayang i-activate gamit ang 9 Secrets of Heavens. Isa itong kayamanang walang katumbas. Tahimik niya itong isinara at inilagay sa tabi, na para bang isang sagradong bagay na hindi pa panahon ipakita sa mundo. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.